Mga kuya, grabe. I recently got a new client and binigay niya yung pinakamataas na rate na na-receive ko on my entire freelancing career, which is $55 per hour. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung entire journey ko from my early days sa freelancing until now na nakuha ko yung $55 per hour na rate. So, nag-start ako mag-work from home noong 2017 pa, pero skip na lang din natin ng 2018 kasi 2018 na ako nag-start sa Upwork. So, nung nag-register ako sa Upwork noong 2018, decidido ako maging freelancer pero hindi ko alam yung niche ko. May background ako sa WordPress, so nag-decide ako na doon ako mag-start. Yung first project ko sa Upwork before is managing and creating WordPress websites. Sobrang hirap na ng competition nung time na yun. And sobrang hirap din mag-stand out kasi bukod dun sa mga Pinoy yung kalaban mo, literal na buong mundo yung kalaban mo dun eh. So instead na intindihin yung mga kalaban, nag-focus ako on delivering high quality work and pag-provide ng excellent service. Dahil dito, nakakuha ko ng positive reviews and nakapag-build ng reputation sa Upwork. Hindi ko makakalimutan yung first client ko. Nagpagawa siya sa akin ng WordPress site to host their application. Bali may mga plugins akong in-install doon, tapos yun na yung pinaka-foundation ng WordPress website na application nila. Natapos ko naman. Pero yung client is nag-decide na lang na ibang platform na lang yung gamitin. So that time, inintroduce sa akin ng client yung Integromat. Ngayon, Make na yata yung name niya, pagkakaalala ko. Yun yung first no-code automation application na nahawakan ko. Bale, in-explain ni client kung paano ma-automate yung various processes and i-integrate yung iba't ibang tools. So, na-curious ako. So, inaral ko siya and I applied what I learned sa project ng client ko. Grabe, sobrang lupit at hanga-hanga ako sa ginawa ko nun. And syempre, napahanga rin yung client. And na-discover ko rin yung passion ko for no-code automation that will shape my future career. So, habang kumukuha ako ng mga no-code automation projects, accidentally, na-expand na rin yung skill set ko sa sobrang dami ng apps na in-automate and naging technical virtual assistant na ako. So, as a technical VA, natutunan ko yung CRM management with HubSpot, pag-build din ng chatbots, or pag-integrate din sa automation ng chatbots, e-commerce setup and management, and setting up project management tools like Monday.com, mga ganyan. And eventually, nadagdag rin yun sa mga services na in-offer ko. Sobrang fit sa akin ng pagiging technical VA kasi nagagamit rin dito yung passion ko sa technology and yung interest ko on automating business processes. So, bale, ito yung ginagawa ko as technical VA. Setting up and managing CRMs, implementing and managing chatbots for customer support, setting up and managing e-commerce platforms, using project management tools to streamline yung mga workflows, mga ganyan, and integrating and automating business processes using no-code tools. Yan, yung example kanina, yung mga Integromat or Make. Dahil dito, mas naging broad yung skill set ko and na-expose sa iba't ibang parts ng business. So, from accounting, operations, customer service, and etc. Mas nag-stick rin ako sa power ng no-code automation for business efficiency. Oo nga pala mga kuya, so kung curious kayo sa pagiging technical VA, you can watch my free webinar and enroll to our technical virtual assistant course. So, nandyan lang yung link sa baba, check nyo na lang. So, eventually, nag-decide na ako mag-focus sa no-code business and marketing automation. So, kumbaga, ayun na yung ino-offer kong service sa Upwork. Dahil sa niche na to, nag-stand out ako sa market dahil konti pa lang ang nag-offer nito despite of high demand. I help clients to automate their workflows and optimize yung marketing strategies nila using no-code tools. Ito yung mga services ko as no-code automation specialist. So, nandyan yung pag-setup and pag-automate ng mga marketing campaigns, then pag-i-integrate ng various business application for seamless operation, and pag-build ng mga automated reporting dashboards. Bale, kwento ko na rin yung pinaka-complex na automation na ginawa ko, no? So, hindi ko alam kung hanga kayo or baka may bigla kayo na possible pala yun. So, yung pinaka-complex na automation na ginawa ko is for a content creation company. Gusto kasi nila yung long podcast nila, mga 1 hour yon or so, ma-convert to YouTube Shorts and Facebook Reels. Then, kapag na-convert na yung podcast to shorter clips, automatic mag-upload to sa mga social media platforms nila. Dahil dito, syempre, bumilis yung pag-create ng content nila or yung pagre-repurpose ng content nila from podcast to shorter clips nga, no? And syempre, hindi mo na kailangan mag-edit manually. So, AI na lang yun. So, kumbaga, automated na. Pagka natapos yung podcast, upload nila sa YouTube, then automatic, magko-convert into shorter clips, then upload sa kanilang mga social media platforms. So, di ba? Sobrang automated. And syempre, sobrang natuwa yung client dun sa ginawa ko. So, sobrang saya nga ni-refer niya na ako sa mga tropa niyang businessman din. And hinar din ako for their automation projects. So, dagdag kita rin para sa akin. So, habang dumadami yung projects ko, syempre, dapat nandun pa rin yung magawa mo ng maayos lahat, no? On time and best quality. Dahil doon, nakakuha ako ng mga positive reviews and dinagay ko yung mga previous works ko sa Upwork profile ko. Ayan, kumbaga, kinumpile ko siya din, ginawa kong portfolio. Kapag nag-send ako ng mga proposal, ina-attach ko yung mga previous projects ko, syempre, and explaining them kung ano ba yung naging impact ng automation solutions ko sa previous clients ko. And dahil din doon, nakakuha ako ng mga premium client
clients na willing magbayad ng sobrang taas. Basta magawa lang yung mga automations na yun. Para sa akin, sobrang essential ng strong portfolio talaga when it comes to freelancing. Kasi hindi lang nito dinedemonstrate yung skills mo, nagbibuild rin to ng trust with potential clients. Bukod sa feedbacks, hina-highlight ko rin yung specific benefits ng mga services ko, such as time savings, error reduction, and syempre, revenue growth. So habang gumaganda yung reputation ko sa Upwork, nagtaas na ako ng hourly rates. Nag-start ako magtaas to 30, then 40, and eventually $55 per hour. Syempre, nagkaroon rin ako ng hesitation on each rate increase, pero nire-remind ko rin yung sarili ko na high quality naman yung binibigay ko sa mga clients eh. Kaya sa tingin ko, okay lang yun. Syempre, dahil sa akin, nakapag-save sila ng time and increasing their revenue. Importante rin na alam mo yung worth mo and huwag ka magtakot mag-charge ng malaki kung ano sa tingin mo yung okay sa'yo. So, as mentioned, iniipon ko yung mga feedbacks ng mga previous clients ko and pinapakita ko to sa mga prospects ko. In most cases, pumapayag naman sila doon sa rate na nilagay ko for the exchange of significant improvement on their operations. Kahit no-code automation yung pinili kong path, syempre nag-evolve din yan. No? To stay updated with the latest tools and trends, nanonood ako ng online tutorials and nag-join ako sa mga no-code automation communities. So, syempre, para madagdagan din yung kaalaman, di ba? So, bukod doon sa pag-i-improve ng skills, syempre, pwede rin ako mag-offer ng mga services ko on that particular group or community. So, additional client rin, di ba? Crucial ang continuous learning kahit sa ang field, especially sa technology. Kung alam mo yung mga latest tools and techniques, magkakaroon ka ng edge sa competitors mo. And you can provide the best possible service to your clients. Of course, dapat may clear communication din between you and client para ma-deliver mo ng maayos yung projects nila or yung demand nila. Syempre, pag masaya si client sa trabaho mo, most likely, babalik at babalik yun. And as mentioned, ganun nga yun nangyari sa akin. Then, dumating yung time na nire-refer na nila ako sa mga businessman friends nila. Then, ayun, merong konting project. Then, syempre, yun, dagdag kita rin, di ba? I'm treating my clients as a friend para comfortable silang kausapin ako and comfortable rin ako na kausapin sila. And that helped me to build long-term relationships din with the client. So, hindi lang nangyari overnight yung pag-earn ko ng $55 per hour as a Pinoy freelancer. Syempre, di ba, pagka Pinoy, syempre, mataas na yung $20 per hour, di ba? So, ngayon, as a Pinoy freelancer, nakuha ko yung $55 per hour, which is sobrang bihira ngayon kasi ang dami naglolobol sa internet eh. Yan, sa mga Upwork, Online Jobs PH, di ba? Pero, despite of that, nagawa ko pa rin. It took dedication, continuous learning, and yung willingness to adapt on latest technologies. Specializing in no-code automation was the best decision I made so far on my entire career. Bukod sa walang masyadong competition, nakakapag-offer pa ako ng unique value to my clients. Kung nag-i-start ka pa lang mag-freelancing, I advise na gawin mo yung niche na passionate ka. Then build a strong portfolio and never stop learning. Mag-focus ka on delivering exceptional results and build strong client relationships. Huwag ka matakot magtaas ng rates kung confident ka na and habang nagiging ka na experience. Okay lang yun. Thank you mga kuya for listening to my story and hopefully na-inspire kita to continue your freelancing journey. So see you on the next video. Bye!